Mga ka-crypto, sa wakas ay dumating na po ang matagal nating hinihintay na milestone para kay XRP. Kung nandyan ka na sa mundo ng crypto, alam mo na ang bawat balita mula kay Ripple CEO Brad Garlinghouse ay hindi po basta-basta. At ngayon, sinabi po niyang it's finally happening. Alam natin na may malaking galaw na paparating sa ecosystem ni XRP. Sa video na ito ay susuriin po natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng spot ETF launch na ito, paano po naapektuhan si XRP sa unang araw ng trading at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga holders at institutions. Huwag po tayong magpahuli dahil ang mga insights na ito ay napaka-critical po para sa atin na nagmamasid sa market araw-araw. Ngayon ay paano po nagbukas ang XRPC ETF? Ang XRPC ang kauna-unahang US-listed spot XRP ETF na inilaunch po ng Canary Capital. Sa unang 30 minutes pa lang, nakapagtala na ito ng $26 million trading volume. Isa pong nakakashock na numero kumpara sa inaasahang $17 million full day estimate ni Ginoong Eric Balcunas na isa pong senior analyst sa Bloomberg. Sa pagtatapos ng araw, umabot po ang volume sa humigit kumulang $58 million na naglagay po sa XRPC bilang highest debuting crypto ETF ng 2025. Ibig pong sabihin nito, hindi lang po basta hype. Meron pong malakas na institutional demand para kay XRP at sa bagong produktong ito. Ngunit habang nakaka-excite po ang volume, may kakaibang ingay sa presyo. Sa unang ilang oras matapos po ang launch, bumaba sa XRP ng humigit kumulang 2 to 3%. Ang phenomenon na ito ay tinatawag ng mga analyst na sell the news, kung saan kahit mataas po ang demand para sa produktong ETF, hindi po agad na isasalin sa malakas na galaw ng presyo. Sa market impact, ito po ay malinaw na indikasyon na ang entry vehicles para sa crypto ay mas mabilis ang pag-evolve kaysa sa price dynamics. Para po sa atin bilang mga holders na XRP ay may ilang bagay na dapat po nating bantayan. Una ay ang institutional access ay nagiging mas viable at saka streamlined. Ibig pong sabihin, mas madali para sa mga malalaking players na makapasok po sa market nang hindi direktang humahawak or nag-hold ng token. Pangalawa, kapag lumipat po ang significant volumes papunta sa ETF wrappers, maaari pong bumaba ang liquid supply sa secondary markets na posible pong magdulot ng long-term na pressure sa presyo sa tamang pagkakataon. Para po sa mga institutions, ang XRP ay parang pamilyar na structure para makakuha ng exposure kay XRP nang hindi kinakailangang hawakan mismo or i-hold mismo ang tokens. Kung titignan po natin sa mas malalim, maaaring pabilisin po nito ang asset allocation flows sa paraang hindi pa ganap na naiintindihan ng market. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ito para sa atin bilang mga XRP holders? Mga ka-crypto, isipin po natin ito. Ang pagkakaroon ng regulated ETF ay nagbibigay po sa atin ng legitimized on-ramp para sa malalaking players. Ito po ay may strategic implications sa presyo ng XRP sa medium to long term. Kung marami po sa mga institutions ang maglagay ng pondo sa ETF kaysa sa direktang token ownership, ang supply po sa open market ay pwedeng bumaba na nagre-resulta sa compressed liquidity. Sa simpleng salita, kapag bumaba po ang available supply habang may consistent demand, posibleng tumaas po ang presyo sa tamang timing. At hindi lang ito tungkol sa presyo. Ang mga regulated products tulad po ng XRPC ay nagbibigay ng mas malaking confidence sa market, kaya mas maraming investors at funds ang maaaring lumahok. Sa bandang huli, ito ay hakbang patungo sa mainstream adoption ni XRP na matagal na po nating pinapangarap. Ngayon ay paano naman po nakaapekto ang institutional demand sa presyo?
Gaya po ng nakita natin sa unang araw ng trading, may contradiction sa pagitan ng mataas na institutional demand at ng modest na price reaction. Ang net inflows sa XRPC kasama po ang in-kind creations ay umabot sa mahigit $240 million, habang ang visible trading volume ay mas mababa. Ibig pong sabihin, kahit sobrang aktibo ang market sa ETF, hindi agad ito nagre-reflect sa presyo ng XRP sa spot market. Ito po ay normal lamang sa mga bagong financial products. Kailangan po ng market ng sapat na oras para magkaroon ng internalized flows. Para po sa atin bilang mga hodlers, ito po ay isang critical insight. Hindi po agad nakikita ang resulta sa presyo. Pero ang structural shift sa supply-demand dynamics ay pwede pong magbunga ng malaking galaw sa susunod na mga linggo or buwan. Ngayon ay ano naman ang dapat nating bantayan para sa hinarap? Mga ka-crypto, marami pa tayong kailangang i-monitor. Una ay ang sustainability ng trading volumes. Tatagal ba ang mataas na volume pagkatapos ng initial burst? Pangalawa ay ang transition ng flows sa durable price appreciation. Makikita ba natin ang matibay na pagtaas ng presyo habang papasok ang demand sa ETF? Ang mga key indicators na dapat po nating bantayan ay una ay ang creation redemption activity sa ETF. Pangalawa ay ang bid-ask spreads sa secondary market para kay XRP. At ang pangatlo ay ang macro conditions at regulatory clarity. Ang lahat ng ito ay magdidikta kung paano mag-evolve ang debut ng XRPC at kung paano po maapektuhan ang long-term positioning ng XRP sa global crypto market. Ngayon ay ano po ba ang mensahe ni Ripple CEO Brad Garlinghouse? Kapag sinabi ni Brad Garlinghouse na it's finally happening, hindi lang ito simpleng tweet. Ito po ay signal ng milestone para sa XRP community. Ang XRPC launch ay hindi lang produkto. Ito po ay hakbang patungo sa mainstreaming ng institutional access kay XRP. Ngayon, ang spotlight ay nasa kung paano ma-convert ang early promise ng ETF sa lasting demand at saka structural change. Para po sa atin na nagmamasid sa market, ito na po ang perfect na pagkakataon para makaposisyon po tayo ng maayos sa susunod na galaw ni XRP. Bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, ang debut ng XRPC ETF ay isa pong transformational moment para kay XRP. Ang mataas na initial trading volume at malakas na institutional demand ay malinaw na indikasyon na may structural shift sa ecosystem. Para po sa atin bilang mga hodlers, ang pinakamalaga ay ang pagsubaybay sa long-term dynamics, hindi lamang po sa unang galaw ng presyo. Ang regulated vehicle na ito ay nagbigay po ng pathway or daan para sa sustainable adoption at maaring magbukas ng pinto para sa mas malalaking players sa crypto space. Kung tama po ang timing at flow management ng institution, possible na sa susunod na mga buwan ay makita po natin ang price appreciation na mas matatag kaysa sa dati. Ngunit, kailangan po nating maging maingat at patuloy na mag-observe sa inflows, supply compression at saka macroeconomic factors. Sa kabuuan, masasabi kong sa XRP ay handang pumalo sa bagong level at ang XRPC ETF launch ay nagsilbing catalyst para sa susunod na chapter ng kanyang paglalakbay. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.